Paraan mo, hindi sistema. Have you noticed this in your own business? Tumatakbo ang lahat pero depende kung sino ang nandoon. When the person who knows how is absent, walang nakakakilos ng maayos. And that's what Marie walked into when she expanded. May 3 dental clinic branches na siya. Okay na okay ang reputation, loyal na pasyente, experienced staff. Pero when she grew to a 3rd branch, may napansin siya na nagdala sa kanya ng worry. Each branch was running differently. The patient experience was not consistent. Depende pa kung saang branch siya pumunta. Kaya nagtaka si Marie. Sabi niya, matagal na nga ang mga staff na yan. Bakit hindi sila consistent? Anak, eto ang sagot. They had a way of doing things but no system to back it up. Yung mga unang staff na na-hire sa bawat branch, nag-develop ng kanya-kanyang way of doing things. Yun ay ipinasa sa susunod na staff. Not through proper training, but through ganyan kasi lagi naming ginagawa. Until each branch became its own business. Running not on systems, but on stories of dito kasi ganito kami. This is one of the most overlooked leadership mistakes in growing businesses. Kapag ang paraan ng paggawa ay nakasalalay sa kung sino ang nakakaalala kung paano, that is not a system, that is called tribal knowledge. And tribal knowledge breaks the moment that person leaves. A real system has 3 things. First of all, documented. Nakasulat, visible, accessible to anyone. Pangalawa, it's trainable. A new person can learn from it without relying on someone else to explain it differently the next time. Pangatlo, it's measurable. Malalaman mo kung sinusunod ito and you can correct it if not. A business that runs on habits is fragile. Ang business na tumatakbo based on system, yun anak ang pwedeng mag-grow, pwedeng mag-scale. Kaya remember, let's be business-minded Pinoy. Hinire mo sila, tinrain mo na sila, nagtiwala ka sa kanila. Pero, bakit sila pa rin ang problema? Late deliveries, constant mistakes, walang initiative, di ba? And you end up redoing everything yourself. Kasi, mas mabilis na ikaw na lang ang gumawa. Naku anak, I get you. You are trying your best. Clear naman ang instructions mo at napakapasensyoso mong mag-explain. Pero, bakit parang wala pa rin nagbabago? The truth is that it is not because our people are lazy. It's because we don't have a system to grow them. Yan ang masakit na lesson na natutunan ko sa 40 plus years ko as a business owner. And that is why I have poured all the learnings that I have into my book, Grow Your People Pinoy. 7 steps para i-grow ang ating negosyo through our people. What if you're hiring the wrong people from the start? What if yung training mo ay hindi nag-i-stick dahil walang structure? What if they are underperforming, hindi dahil sa ayaw nila, pero because you never set clear expectations? So this book will show you how to hire people who actually fit your business, the training system that creates results at hindi excuses, how to measure performance without micromanaging, at kung kailan tayo dapat mag-reward, kailan tayo dapat mag-disiplina, and when to let go. Hindi ito generic HR advice, anak. This is a real framework from someone like me who has been there, who's made the costly mistakes so that you don't have to. Kaya invest in your growth as a business owner. Alam mo anak, your business will never grow beyond your ability to lead. So get your copy of Grow Your People Pinoy today and stop fixing people problems and start preventing them. Let's grow your business the right way, anak!